Do you want to know one secret in order for you to live a long and happy life? Ano ang simpleng sekreto para humaba ang buhay mo at para maging masaya ka habang nabubuhay ka? Kasi marami sa atin buhay pero malungkot. Hindi po ba? Aanuhin mo yung mahabang buhay kung malungkot at miserable ka. Ano ang magandang gawin para habang nabubuhay ka, masaya ka? Ito po ha, tandaan niyo po. In order for you to live long and happy, you should not take life so seriously. Amen? Huwag mong masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi may kasabihan that if you take everything seriously, you will not come out alive. Ang mga serious, agad tumatanda, pumuputi ang buhok, kumukulubot ang balat, agad namamatay. Kapag gusto mong mabuhay, yan ay isang katangian ng Diyos. Hindi po ba? Kasi ang paniniwala natin, ang Diyos ay isang Diyos na mga buhay, hindi siya Diyos na mga patay. Amen? At ang buhay, marunong maging masaya, magpasalamat sa mga bagay-bagay na tinatanggap niya mula sa Diyos. Habang yung tao na serious, palaging merong nakikitang problema sa kanyang buhay. Kaya nga nawawala yung kanyang tuwa, kaya nga umiiksi yung kanyang buhay, kaya nga nangihina siya. Meron pong tatlong bagay na dapat po iwasan natin na seryosohin sa ating buhay. Kung gusto natin na humaba at maging masaya ang buhay natin. And what are these three things that we should not be so serious of in our life if we want to have a long and a happy life? Number 1, do not take yourself so seriously. Tandaan po natin, hindi naman lahat ng naiisip mo ay kailangan paniwalaan mo. Amen? Sa unang pagbasa, pinaalala po ng Diyos sa kanyang bayan sa Israel. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan at lakas sa kanya. Pero anong ginawa ng bayan ng Diyos? Gumawa daw sila ng sarili nilang mga hari, sarili nilang mga prinsipe. Nakalimutan nila ang kapangyarihan, ang lakas na pinagkakaloob ng Diyos. Gumawa ng mga sariling hari at prinsipe ang bayan ng Israel na wala mang pahintulot sa Diyos. Anong ibig po sabihin? Lumaki ang ulo nila. Di po ba parang tayo din yan? Kapag mabuti ang buhay natin, kapag wala tayong nararanasang problema, aba, yung mayabang tayo. Akala natin lahat ng ating natatamasa ay dahil pinagpaguran natin. Opo, pinagpaguran mo. Pero hindi ka malalagay sa magandang sitwasyon kung hindi rin sa tulong ng Diyos. Amen? Yan ang kasalanan ng kataasan ng loob. Kapag siniseryoso natin ang mga ginagawa natin sa buhay, kapag nakakalimutan natin na meron ding ginagawa ang Diyos para tayo ay pagpalain. Mag-ingat po kayo pag ganitong sinasabi nyo sa inyong sarili. Kapag nakikita mo na yumaman ka kasi masipag ka. Kapag sinasabi mo sa sarili mo, deserve ko ang masarap na buhay. Kasi magaling ako, kasi mabuti ako, pinaghirapan ko ito, kaya may pera ako. Opo, totoo naman yan, pero kalahati lang yan ng katotohanan. Kaya meron kang natanggap na mabuti, hindi lang dahil may ginawa kang mabuti. Ikaw ay nakatanggap ng grasya dahil din sa isang mabuting Diyos. Amen? Kapag wala kang ibang sinasabi kung hindi, puro ako, nagkakasala ka na sa Diyos. Nagkukulang na ang iyong pagpapakumbaba. Hindi po ba? Nakakalimutan mo na ang Diyos na may ginagawa sa iyong buhay. My dear friends, do not take yourself so seriously, but give some credit to God. Ang mga hambog,
Hindi po nagtatagal sa mundo yan. Kasi ano ang sabi ng Biblia? That after the pride comes the fall. Pero pangalawa, don't take the negative words of others seriously. Sa Ebanghelyo po, narinig natin, nagpagaling daw si Jesus nitong taong pipih. Pero pagkatapos siyang gumawa ng milagro, nakarinig siya ng pangungutya, paninira sa mga ibang tao. Sinasabi nila, nagpapalabas siya ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Pero ito yung nakakapagtaka dito sa sinulat ng Ebanghelyo ni San Mateo. Pagkatapos nakarinig ni Jesus ng ganitong negatibong komento, wala tayong narinig na reaksyon o tugon sa Kanya. Pinagpatuloy lang ng ating Panginoon yung Kanyang pagmimisyon, yung Kanyang pagtulong sa ibang tao. Hindi po nagsalita si Jesus sa mga kaaway niya. Anong ibig sabihin? Hindi niya sineryoso yung masamang salita na binitawan nila tungkol sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, kung palagi mo na lang pinakikinggan at iniisip yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, mapapagod ka, madidepress ka. Amen? Minsan, sasabihan ka ng iba, uy, tumataba ka. Anong gagawin mo? Mag-e-exercise ka, magda-diet ka. Pag pumayat ka naman, makakarinig ka din sa kanila. Hindi po ba? Anong sasabihin nila? Hindi mo bagay ang payat. Saan ka lulugar? Payat, mataba, kahit na anong gawin mo, meron pa rin pupuna sa iyo. Kumain ka na lang at mag-enjoy ka sa pagkain. Kasi minsan meron mga iba, pinakaingat-ingatan na nila ang kanilang kalusugan. Napakabata, pumanaw, kinuha agad ni Lord. Minsan meron mga iba, napakabait nila sa kanilang mga biyanan. Tahimik lang, pero anong sinasabi tungkol sa kanila? Suplada daw sila. Anti-social daw sila. So, anong ginagawa? Nakikipagkwentuhan, nagre-reach out, pero makakarinig ka pa rin. Sasabihin na, napakaingay mo daw. Wala kang modo. Nung hindi ka nagsasalita, may sinasabi silang masama tungkol sa'yo. Ngayon naman, na nag-iingay ka na, nakikipagkwentuhan ka, ikaw pa rin ang masama. Kahit na anong gawin natin, meron at merong masasabing masama ng ibang tao tungkol sa'yo. At kung seseryosohin mo yan, sinong kawawa? Di ba ikaw? Kung seseryosohin mo lang ang masamang salita ng iba tungkol sa iyo, bibigat ang buhay mo, masasaktan lang ang puso mo. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, do not take your work or your problem seriously. Ano po ang sabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo? Ask the Master for more laborers. Nakita po ng ating Panginoon, marami pang kailangan gawin. Napakabigat pa ng kanilang misyon. Pero, hindi po inubos ng ating Panginoon na mag-isa yung kailangan gawin. Hindi po sinolo ni Jesus yung trabaho. Sabi niya, humingi tayo ng tulong. Kailangan natin ng katuwang. Tingnan niyo po, Diyos na yan, marunong magpatulong. Ikaw pa kaya, tao ka lang. Kung hindi mo kaya ang trabaho, kung hindi mo kaya ang problema, magpatulong ka. Hindi ka naman si Superman. Amen? Kung napaka-imposible ng iyong problema, edi iangat mo sa Diyos. Dahil ang mga imposible, ang Diyos lang ang makakasagot niyan. Amen? Hindi nakakahaba ng buhay ang pag-iisip sa problema. Hindi nakakapagbigay ng tuwa ang pagpapagod mag-isa sa trabaho. Kaya kung gusto mong maging masaya, matuto ka naman na magpatulong. Matuto ka naman nang magbigay ng kakaunti mong problema at iniisip sa ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Amen? 3 things that we should not be so serious of. Yourself. Second, other people's negative opinion. And third, your work and your problems. Pag nagkasakit ka, hindi ka naman tutulungan ng problema mo. Amen? Pag nagkasakit ka, pag nakaratay ka na sa iyong kama, hindi ka naman tutulungan ng problema mo. At yung mga haters mo at mga bashers mo, pag nasa bingit ka na ng kamatayan,
Sinong tutulong sa'yo kung hindi ang Diyos? Amen? Isa lang dapat ang seryosohin natin, ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos.